Hello mga palangga, mga kapatid. To this video ay i-share ko naman sa inyo yung aking mini pizza crust na pangmatagalan. Kung gusto mo talagang matuto sa ating recipe ngayon, ay tapusin mong panoorin itong ating video. Kaya sa mga mahilig magnegosyo dyan, tara, pakinggan nyo ko. Ngayon ay gagawa lang po tayo ng 1 kilo ng ating pizza crust. Mga maliliit lang po yung ating gagawin. Ayan na po yung ating mga sangkap sa ating mini pizza crust. Nasa video screen lang po natin. Screenshot nyo na, dali. Oops, wag lang basta screenshot. Panoorin nyo din po yung aking procedure. Kaunti lang na asukal yung kailangan natin dito at hindi po tayo dito maglagay ng large shortening or margarine para lumabas talaga yung crispy ng ating pizza pag ito'y na finish na, pag naluto na, nalagyan na ng palaman or mga toppings sa ibabaw, ay maglagay po tayo dito ng 1 cup of oil. At dahil yung ating crust na ito ay pang matagalan po, ay maglagay po tayo ng egg white lang po ng itlog. Ayan na po, matapos nating tunawin yung ating asin at yung kaunti nating asukal, ay pwede na nating ilagay yung ating harina. Ang ating harina dito mga langga, hinati ko lang yung first class na harina at yung all-purpose. Pwede kayong gumamit dito ng all-purpose lahat mga langga. At pag gumamit kayo dito ng all-purpose lahat na harina, ay mag-adjust lang po kayo ng inyong tubig kasi yung ating all-purpose ay kaunti lang na tubig ang kailangan niyan. Sa pagmasa po natin ng ating pizza crust ay hindi po natin kailangan dito ng spiral mixer or ating dough roller kasi po kaunting masa lang po dito ay pwede na po. At pag nag-well combine na lahat yung ating mga ingredients sa ating harina, ay maglagay lang po tayo dito ng kaunti lang pong mantika at takpan natin muna ng plastic at i-rest natin yung ating dough ng 1 oras. Ayan na po, pagkalipas ng 1 oras ay ito na po yung ating dough. Ayan na po, imasahin lang po natin ng kaunti lang. Mga 2 to 3 minutes na need natin ay okay na po. Makuha lang po natin yung mga air bubbles. Ayan na po, 2 minuto ko lang pong padiin-diin yan ay okay na po yan. Pwede na po nating putulin. At dahil mini pizza lang po tayo ay putulin lang po natin ito sa 25 grams or 1/8 cup measurement pero nasa 3/4 lang po siya. Hindi siya napuno sa 1/8 cup. Ayan po. At pagkatapos natin itong putulin ay i-form lang po natin ito ng pabilog. At pagkatapos nating i-form lahat, ay i-rest lang natin yung ating dough ng nasa 20 to 25 minutes. Hintayin nating medyo lumambot. Ayan na po, pagkalipas ng 20 minutos ay nag-umpisa na po akong magpalapad ng ating dough at nagdas na po ako dito ng harina para hindi po dumikit yung ating mga crust pag ito'y ating pinatong-patong. At yung ating crust ay butas-butasan lang po natin gamit yung ating tinidor. Mas mainam pag nilagay ninyo sa inyong refrigerator ay sa pinaka-freezer nyo po ilagay. Ilagay nyo lang sa closed tab po para hindi po mapasukan ng tubig. Lalo pang tumagal yung ating crust pag nasa freezer po talaga natin ilagay. Yung nakikita ninyo sa video, nasa ilalim ko po nilagay yung aking crust. Ay isalin ko lang po kasi puno pa yung aking freezer. At kahit gumawa pa kami dito mga langga ng ilang kilo, ay madali lang po namin itong tapusin. Kasi 2 po kami ng asawa ko nagpalapad. Ganito lang mga langga kanipis yung ating crust. At dahil pang matagalan po itong ating recipe ngayon ay hindi po natin ito ipaalsahin masyado. 20 minutos lang po itong pagpaalsa ko mga langga ay sinalang ko na po. Kayo kung wala naman lang kayong balak na patagalin pa ito or ilagay pa natin sa ating refrigerator yung ating crust na ito, pwede ninyong paalsahin. Pwede ninyong paalsahin ng 35 or hanggang 40 minutos para maging makapal-kapal din yung pizza ninyo.
Dito sa ating gas oven, yung init ng ating oven ay nasa video screen lang po at ito lang po yung nasa ilalim niya. Pagka ganito na mga langga na golden brown ng kaunti yung ilalim niya, ay tama na po iyan. Kasi doon po tayo maglalagay ng palaman dyan sa may golden brown. At ito naman po yung sa ating electric oven. Nasa video screen po yung ating init dyan. At magluto din po tayo dito sa kawali ha. Kung sino yung walang mga oven, ayan po. Medium heat po yung apoy dito ng ating kalan. Hindi po pwede ditong mahinang-mahina yung apoy. At pagka golden brown na po yung kabila, kunting luto lang sa kabila ay okay na yan mga langga. Kasi lulutuin lang natin yan ulit pag naglagay na po tayo ng toppings. Ayan na po. Okay na po ito. Ayan naman langga yung luto natin sa ating electric oven. Ito po yung luto natin sa ating gas oven. Ito po yung luto natin sa ating gas oven. Hindi masyadong makapal kasi hindi natin pinaalsa masyado yung ating dough. Kasi nga pang matagalan po ito. Pwede pa kahit ilang araw pa po. Ilagay lang natin sa ating refrigerator. At ito naman yung luto natin sa ating electric oven. Ayan po. Ayan lang po mga langga. Kailangan ang kabila lang po yung may golden brown. Hindi na po kailangan na i-golden brown pa ninyo yung kabila. At ito naman yung luto natin sa ating kawali. Ayan po. Medyo maninipis yung sa kawali natin. Kasi walang sara. Wala pong takip yung ating kawali. At ibaluti lang po natin ng plastic para po safe po na hindi siya matubigan sa loob ng ating refrigerator. Ayan na po mga langga. At abangan ninyo mga langga yung recipe natin dito sa ating toppings, sa ating sauce. Sana may natutunan po kayo sa ating recipe ngayon. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday. Maraming salamat at bye-bye!